Interruption. Hallelujah. Praise the Lord. Tila kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kay hirap ang siya'y pasalamatan. Tila ba kay hirap magbigay ng papuri kung mga kabigo ay nadaramang lagi, natitirang pag-asa'y tila pa maglalaho sa nadaramang paghihirap ng puso. Ngunit ang pangako niya'y huwag kang maninindig. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga mata'y kanyang papahirin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Sa lahat ng sandali, siya'y pasalamatan. Buhay man may tagumpay o may kabiguan, salita ng Diyos ay lagi mong panghawakan. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Dahil ang pangako niya'y huwag kang maninindig. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga mata'y kanyang papahirin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Dahil ang pangako niya'y huwag kang maninindig. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga mata'y kanyang papahirin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Hallelujah. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin ngayon. Ngayong Monday, ayan, December na, mga kapatid, mga kapamilya, ano po, napakabilis ng panahon at tayo ay magsisimula ng mag-countdown para sa sinasabi ng lahat na Christmas season, ano po? Or sa ibang bansa, ang tawag po nila dito ay Yuletide season, ano po? Kasi hindi naman po lahat ng bansa ay Kristiyano, ano po? At ang nagse-celebrate lamang po ng Christmas
ay yung naniniwala na ang Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo ay sumilang. Ano po? At hindi lamang siya sumilang dito sa lupa, kundi sumilang din siya sa ating mga puso. At hindi lahat ay may ganoong tinatawag na paniniwala. Amen? So, salamat po at magandang hapon muli dahil sasamahan niyo po ako ngayon. At sa mga magre-replay, siguro yung iba ay very busy, ano po, at maraming mga kaabalahan, kaya hindi po sila nakakapanood sa ganitong oras. Pero the moment po na kayo ay mag-replay ng video, ay nagpapasalamat na ako dahil sinusuportahan nyo po ang gawain ito. Kung tayo po ay nanonood ng mga reels na hindi naman makakapag-enlighten ng ating espiritu, bakit hindi po natin subukan na manood or makinig ng mga salita or mga karunungan na nanggagaling sa ating Panginoon. Ano po? At hayaan nyo po na ako na inyong lingkod ay maging vessel of wisdom para po sa bawat isa. Amen? So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Salamat o Diyos sa hapong ito. Hayaan mo Lord na ang salita mo ay may bahagi ng wasto. Panginoong Diyos, tulungan mo ako Lord as your instrument of wisdom, instrument of enlightenment, Father God, sa bawat isa. Salamat sa internet sapagkat through this internet, Panginoon, ay nako-connect namin, Panginoon, ang bawat kaibigan, kapamilya, Panginoong Diyos, at nagkakaroon kami, Panginoon, ng connection sa bawat isa. Kaya Lord, we pray na i-hold mo ang internet sa aking side at sa side din ng mga viewers today. Salamat muli, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang lahat ng manonood sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, last time po ang ating pinag-aralan ay walang iba kundi ang the first scenes, ano po? Kasi ang live broadcast po na ito ay all about the first. At during sa mga past live broadcast ko po ay marami na po akong na i-deliver. Kaya lang nakakalungkot lang ngayon kasi nagdi-delete na ang Facebook ano po ng mga live videos. So mas maganda po kung maagapan po ninyo agad ano po yung mga ating mga videos. Ayan, last time our topic is was the first scenes after the flood. So bagamat ang Diyos ay tinupok na niya or dinestroy na niya ang mga tao na ikinalungkot niya na sila'y naging masama, ano po, ay ang mga masasamang espiritu ay naghahari pa rin dito sa ating dito sa daigdig sapagkat hindi pa dumarating sa kanila ang tinatawag na the final judgment wherein meron talaga silang paglalagyan, ano po, meron silang tinatawag na condemnation. Na yung condemnation na yon, kung tutusin, ay hindi talaga dapat kasama ang tao. Subalit dahil ang tao ay marupok. Ang tao ay marupok. Ayan, ano? Kay daling lumimot. Ayan, nakalimutan nila ang Panginoon. Amen? Kaya po ay ang mga evil spirits ay naghanap ng mga host at iyan nga po ay nasumpungan nila ng mga evil spirits na ito. Walang iba kundi si Ham. Si Ham po ay ang pangalawang anak ni Noah na ang naging kasalanan niya ay sinipingan niya ang kanyang ina. Kung kaya nga po si Ham ay nasumpa. Kaya ang kanyang anak na si Canaan ay siya yung sinumpa. Ano po, sabing ganon, the son of Ham, Canaan will be the servant of the servants of Shem and Japheth. Ayan, the three sons, sila yung three sons of Noah. Ano po? Shem was the eldest, and then Ham, and then Japheth. Pero naging consequences na even Japheth, the youngest, ay magiging servant niya, slave niya, ang anak ni Ham. Ano po? Yan. So, ngayon po, may kinalaman ito kay Ham. Itong ating topic today. The topic is the first tower. Ayan. So, kung alam nyo na kung ano itong tower na ito. Salamat sa 3 viewers ko. Hello, Pastor Oriel. Ayan, ano po. Pwede po kayo magparamdam sa akin kung sino man yung aking mga viewers na yan. Alright, the first tower.
So, ito po ay makikita sa Genesis chapter 11 verse 1 to 9. So, allow me to read it in the English version, ano po? The whole earth was was of one language and one speech, and it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain, nakakita sila ng patag, in the land of Shinar, and they dwelt there, sila'y nanahan doon, ano po? And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly, and they had brick for stone, and slime had they for mortar. So, plano nilang gumawa ng mga parang hollow block sa panahon natin. Ano po? And they said, Go to, let us build a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Verse 5, and the Lord, yung Lord po na ito ay capital L-O-R-D, and the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them. Wala daw makakapigil sa mga taong ito, which they have imagined to do. So pag sinabing imagine, napaka-impossible niyan. Ano? Go to, let us go down. Ito ang sabi ng ating Panginoon, ang ating Diyos, the whole package of God, the God of Father, God of Son, and God the Holy Spirit. Ang sabi niya, go to, let us go down. Ano po? And there confound, ating guluhin. Sabi, confound their language that they may not understand one another's speech. And so the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of the earth. Ayan po, no? From Genesis 11, verse 1 hanggang 9, yan po ang story of the first tower. Now, everywhere on earth, kahit saan po ngayon sa panahon natin, ay may iba't ibang tower tayo makikita. Lahat ng bansa, lahat ng kultura, bahagi ng kultura, bahagi ng language. Ano ba yung language sa Tagalog? Salita, lengguwahe. Ayan. Thank you, Pastor Oriel. Every language, every culture, every nations, you can see plenty, napakarami at matataas na towers and condominium. Kaya nga may mga 100 floors, 200 floors pa yan. Ako, nabibertigo na ako dyan. Hindi ko na yan kaya. Ano po, and very modern in our time. Napaka-moderno na. Kasi tayo ay very high-tech technology na tayo. Ano? But these towers na nakikita natin was not new as of the old days. Hindi na yan bago. Yung paggawa ng mga building na matataas ay hindi yan bago. Noon pa man, sa Genesis pa lang, at the beginning pa lang, ay naisip na ito ng tao. Hallelujah. Ganun sila kagaling. Ganun katalino. Hallelujah. Ang difference lang, ang diferensya lang, the only difference maybe is the purpose of the towers or the intention of the owner who built towers. Ano ba yung intention? Ano ba yung intention ng taong bumubuo ng matataas na tore or mga matataas sa building? Ano ba ang kanilang layunin? Ano po? Noon may iba silang layunin, pero sa panahon natin may iba ring layunin. Ano po? In Genesis chapter 11, the first tower mentioned was the Tower of Babel. Initiated by the great warrior, ito po ay sinimulan ng isang dakilang warrior, mandirigma at hunter, no? Yung nangangaso, ano po? Na ang pangalan nito ay walang iba kundi si Nimrod. Now, ang story na ito ay makikita po natin kung kayo po ay familiar sa Book of Jasher, ano po? At kung meron kayong time, mag-upload kayo ng Jasher. You can read from that particular book, ano po, ang story about Nimrod.
Nimrod is a great hunter, and Nimrod, mga kapatid, is the great grandson of Ham na sinumpa ni Noe. Ayan, nasumpa siya. Si Ham, ang naging anak niya ay si Cush, and si Cush naman, ang naging anak niya ay si Nimrod. So, ang taong ito, ang grupong ito ay mga may itim. ano po si Nimrod? He was a grandson of Ham whom Noah cursed. And because of incest, he influenced and encouraged the people. Siya ang nag-influence, siya ang nag-encourage, nag-suggest sa mga tao na bumuo ng hindi lang ng tower, kundi ng great city. Great city and tower. Alam niyo yung tower na yan ay ginagamit yan as a defense ng mga tao para against sa kalaban. Kaya nagtatayo sila ng matataas na muog. Pero dito, iba ang purpose o layunin ni Nimrod at ng mga tao para bumuo ng tower na ito. People of Noah's time until Nimrod is of one language. Noong mga panahon lang na yon, iisa lang ang lengguwahe or salita or dialect, pero hindi natin alam. Hindi natin alam kung Pilipino ba to, Amerikano kaya to, Chinese kaya. Hindi, walang binanggit, Now, ano yung purpose? Tingnan natin, what is the purpose that those people build the tower? Number 1, to reach the heaven. Ayan. So, ang kanilang gustong gawin ay maabot ang kalangitan. Bakit kaya? Gusto nilang abutin si Lord. Ito, alam sa panahon natin ngayon, ito yung tinatawag na religion. Religion, from the word religion, ang religion ay to tie again. Gusto nating kumonek sa ating Panginoon. Hallelujah. Buti kung ganun nga sana ang ating iniisip. Pero paano kung iniisip natin ay ko-connect sa Panginoon? Hello po, Pastora Gemma. Na-miss ka namin kahapon. Ayan, kumonek sa Panginoon para magrebelde? Para pantayan siya, para insultuhin, na kaya nating abutin ang ating Diyos. Hallelujah. Ganun katindi. Yun yung unang pangunahin na kanilang purpose to reach the heaven. And maraming ganyan ngayon. Maraming kultong lumalabas para gumawa ng isang denominasyon at abutin ang Panginoon. Pero ang gusto kasi ng Panginoon, siya ang aabot sa atin. Kaya binigay niya ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat walang pwedeng daan sa langit. Hindi sa pamamagitan ng ating, it's Akkadian language. Akkadian. I don't know Akkadian. So tayo, wala tayong paraan. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng daan natin papunta sa langit. It's only God ang magbibigay sa atin ng daan. Kaya nagkamali sila dito. Sa sarili nilang paraan, gusto nilang abutin ang kalangitan. Subalit hindi yon ang gusto ng Panginoon. Not by your religion, para maakyat mo ang kalangitan. John 14:6, ang sabi doon, Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but through me. So ibig sabihin, yung ginawa ng mga tao sa panahon ni Nimrod, sa panahon ng Tower of Babel, ay Ekis. Hallelujah. Pangalawa, to make a name. Ayan, para gumawa at mabantog. Ayan, kapag ang intention na ito ay mabantog ka, makilala ka, it's political. It's a power. It's your pride. Hallelujah. Gusto nila magkaroon ng pride. Gusto nila magkaroon ng power. Gusto nila, pinupolitika nila ang ating Panginoon. Hallelujah. Pangatlo po, na kanilang intention to build a tower and a city to be unified. Hallelujah. Para magkaisa at hindi na sila umalis pa.
ano po, magsama-sama together. Okay naman yan, sapagkat sabi ng Panginoon, behold, how lovely, everyone, how lovely to dwell together in unity. Pero ibang perception yon, ibang context yon, sapagkat ang gusto nila ay hindi na sila maghiwa-hiwalay, samantala ang sabi ng Panginoon, go and multiply, go and replenish the earth, punuin nyo ang mundo. Ibig sabihin, this is a direct contrary to the command of God to go and multiply. So itong tatlong ito, mga kapatid, ang plano or layunin or purpose ng panahon ng Nimrod, ng mga panahon na ito. Now, ano mang ginawa ng Panginoon sa intention ng tao? Ang ginawa ng Panginoon, it was because of the unity of man that the Lord, L-O-R-D, capitalized, the God the Father, God the Son, and God the Spirit, decided to see and go down to earth. Nagsimula na ang Diyos na tingnan, ano nangyayari? Anong plano nilang gawin? Ayan, at sila ay bumaba sa lupa. Ayan. So meaning, there is strength in unity na alam ng Diyos. Nagpi-people's power ang tao. Grabe. Hallelujah. So, our Lord, pangalawa, our Lord confound the language. Ginulo ng Diyos ang mga lengguwahe ng tao. Ano po? So that the city and tower will not succeed. Para hindi sila magkaintindihan at hindi matapos ang kanilang project. Ano po? Yun ang pangalawang ginawa ng Panginoon. Pangatlo, He scattered. Kanyang kinalat ang mga tao according to their language. Hallelujah! God scattered the people abroad from the face of the earth, and that is according to their language. Kaya dun na nagsimula ang mga iba't ibang kultura, iba't ibang language, iba't ibang nasyon. Hallelujah! Sapagkat ito naman talaga ang gusto ng Panginoon na kumalat ang lahat ng tao. Multiply, replenish, punuin, scattered. Ano po? Hindi yung sila'y magsama-sama sa isang lugar lang. Amen? And this is a true story, mga kapatid. This is not a myth. In fact, until now, makikita natin yung remains ng Tower of Babel na hindi natapos. The unfinished Babel ay makikita marami ng mga nagturista sa Israel at yun pinuntahan nila yon. At even us, tayo kapag sinearch po natin via Google, makikita po ninyo na meron talagang totoong Tower of Babel na unfinished. Ano po? Now, a lot of towers built, invented, at least not for the purpose of reaching the heavens, but for residence, for establishments, for offices. Hallelujah. Because marami mga nation or country na hindi sapat ang kanilang lupain para magtayo ng mga tirahan. Ano po? Kaya sila bumuo ng tore. Kasi mas practical. Ano po? So, yun yung sa tingin ng iba na mag-fill up sa problema ng marami. Ano po? Kaya at least, kapag ganito ang intention mo, hindi ka guguluhin ng Panginoon. Hindi ka sisirain ng Panginoon. Hindi sisirain ng Panginoon ang iyong project sapagkat malayo ito sa intention na magrebelde sa Panginoon at pantayan ng Panginoon o gumawa ng isang project na ikaw ay mapapapurihan. Ano po? At isa pa ay para ikaw ay matanyag. Ano po? Hallelujah. Kaya nga sabi rito, whenever we decide to start a project, o anumang project ang gawin natin mga kapatid, kung may project kang gagawin, church building ba yan? Katulad namin, wow, meron palang 7,159 languages in the world today. Wow, thank you Pastor Oriel. Nag-research siya, ano po? Parang ano to parang continent din. Parang continent isles, but parang isla. Sa Pilipinas, 7,000 isles ba yun? Tama ba ako? Ano po? So, mga kapatid, kung tayo ay bubuo ng mga building, projects, o ano pa man ang gusto mo, umpisahan mong bubuin, dapat
i-consider natin na ito ba ay nasa plano ng Diyos? Ang Diyos ba ay matutuwa? Hallelujah. Ito ba ay para sa ikabe-benefit ng marami? At ito ba ay hindi malayo sa kalooban ng Panginoon? Kung ganun po ang ating layunin, magsasucess po tayo. Sapagkat sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, sabi rito, commit your ways in the Lord and He will direct your paths. So kung ang ating mga kaparaanan o ating mga proyekto ay ating ibibigay sa ating Panginoon, sa halip na sirain niya ang iyong proyekto, ay bibigyan ka pa niya ng mga kaparaanan, bibigyan ka pa niya ng wisdom, tutulungan ka niya kapatid. Hindi niya tinutulungan ang Tower of Babel na ma-finish, ma-settle sapagkat malayong-malayo yon sa layunin o sa plano ng ating Panginoon. Hindi nais ng Panginoon na ang tao ay maghari-harian. Hallelujah. Hindi rin nais ng Panginoon na mabantog ka. At yun ang magiging dahilan upang maging mayabang tayo. At lalong hindi nais ng Panginoon na bumuo ka ng isang relihiyon sapagkat walang relihiyon na makaliligtas sa atin, kundi ang tanging pagkilos lamang ng ating Panginoon. Salamat na lamang, hallelujah, dahil nalaman natin na hindi pala ang ating paraan ang makakapagdala sa atin sa kalangitan. Hindi sa paggawa mo na mabuti, hindi pa sa pagdodonate mo ng malalaking pera mo sa isang gawain, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang daan, hallelujah, papunta sa kalangitan. Amen? At ano man ang iyong ginagawa, sabi sa Colossians 3:23, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Ang ginawa ng Tower of Babel ni Nimrod at ng kanyang mga kasamahan ay ginawa nila ito para sa mga tao. Hallelujah. Hindi para sa Panginoon. Maling-mali at malayong-malayo sa sinasabi sa Colossians 3:23, whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen? So ngayon, ang pangalan ng Babel ay, ang tore na pinangalan sa kanya ay Babel, at ang meaning ng Babel, because the Lord confounded their language. Sa Tagalog, ang Diyos ay ginulo ang kanilang mga lengguwahe. Yan po ang ibig kaya pag nakikita mo ang Tower of Babel, ang unang maiisip mo ay ginulo ng Diyos. Ito ang nag-originate ang pagkakaroon ng iba't ibang lengguwahe. Hindi siya natapos sapagkat nung naghingi ng martilyo, ang binigay na ay pako. Nung naghingi ng lagare, ang binigay na ay maso. Ano po? So, nagkagulo sila, at dahil po dyan, sila ay na-scattered. So, salamat sa Panginoon sapagkat na-scattered yan, hallelujah, napuno ang daigdig. Sabi nga, the Lord scattered them abroad, across the face of the earth. Ano ba yung mga faces of the earth na yon? May north, may south, may east, and west. Sapagkat sila ay pumunta lang sa east, sa Shinar. Hallelujah. The plain of East Shinar. So, dinala sila ni Lord sa north, sa south, sa east, sa west. And that is the original plan of the Lord. Hallelujah. Kaya tayo po ay nandito sa east. Ayan. Silangang Asia. Hallelujah. At hindi ko iniisip na tayo ay lahi ni Ham. Ayan, kasi mga lahi daw po ni Ham ay yung mga may itim. Ayan, yung mga black. Ayan. Pero hindi po natin sila dinidiscriminate ngayon sapagkat nung dumating si Kristo, pinalaya na niya ang lahat ng tao. No discrimination. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ang ating Panginoon Jesucristo na ay ating tagapagligtas at kuya. Because He is the firstborn. Siya na ang ating kuya, the big brother. Hallelujah. At ang ating ama ay ama natin. Ang ama ng Panginoon Jesucristo, ang ama ng lahat. Amen? Na tumangkilik sa ating Panginoon. So nawa mga kapatid, kayo ay na-bless today. Hallelujah. Our discussion is the first tower.
God bless you. Salamat sa inyong pagsama. At nawa, samahan niyo pa po ulit ako sa next Monday. At another topic na naman po, all about the first. Hallelujah. Shalom everyone. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. God bless you.